Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Sabi ko nga, magbablog pa ako, di ba? Pero baka madali lang ho ito. Tungkol lang ho ito dito sa aking mabait na hipag na pinasok ng demonyo ang kanyang pag-iisip. Papaalalanan lang ho natin to, no? Alam mo, Grace Chingsay, ha? Ang pamilya, nagmamahalan yan. Malapit na naman kayo magkita sa korte. Nakikita lang niya yun nung 19 ba? Oo. Ngayon, eto na naman. 19 ng Nobyembre, nagkita kayo. Dala-dala mo yung nanay mo ron. Naka-wheelchair pa. Para magsinungaling lang, no? Alam mo, Gracing Sai, marami ka ng kasalanan ginagawa. Simba ka ng simba. Ha? No? Ang pamilya, nagtutulungan yan. Syunga ka talaga. Pag may sakit ang kapatid mo, tutulungan mo. Meron nga dyan, nakakulong pa eh. Yung kapatid niya nakakulong pa eh. Pinadadalan pa ng pagkain ng kapatid. At tinutulungan yung pamilya ng kapatid niya na nakulong. Hindi nila pinababayaan. Diba? At alam nyo, nagtataka ako mga boss. Ha? Alam ko, walang magulang nakatiti sa anak. Pero anong ginawa mo, Gracing Sai? Binulag mo yung ano, yung ina na para itakwil niya yung pinakamabuti niyang anak, ha? Hindi lang pinakamabuti, carbon copy niya, kamukhang kamukha niya. Ha, Grace Singsay? Anong kasalanan sa inong kapatid mo para walang yain mo, ha? Eto, ha? To, siguro dasal ka ng dasal at ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Ha? Dapat alam mo to. The Ten Commandments. Anong sabi? Alam niyo mga boss, kung nasunod lang ito, 10 utos ng Diyos, maganda sana ang takbo ng mundo. Diba? Sabi, shout out, Brother June Lagon. Sabi niya, you shall have no other God before me. Sabi niya, yan ang number 1 sa 10 Commandments eh, di ba mga boss? Oh. You shall have no other gods before me. Wala daw dapat sambahin kung hindi siya. Pero hindi ko nasusunod to eh. Dahil karamihan po, mas sinasamba ang kwarta. Mukhang sama ka rito, grasya. Ito yung pangalawa pong 10 Commandments. You shall not make for yourself an idol. Ito ho yata yung sinasabi na huwag sasamba sa mga idol. Dito ho ako nakikipagtalo kasi nga po, ang mga Katoliko ay sumasamba po, sinasabing idol. Diyan ho ako nakikipagtalo. Kasi yung idol nung panahon ni Moises, iba ho yung mga idol dun. Yun ho mga katawan tao, ang ulo ay tigre, katawan tao, ang ulo ay agila. Yun po ang kanilang idol. Yun po ang kanilang sinasamba. Iba po yung idol na sinasamba ng mga Katoliko. Yun hong halos imahe na ng Panginoong Jesus, Panginoon Birheng Maria, ganito. Yun po ang aming mga sinasabing imahe. Hindi po yun actually yan ang sinasamba, hindi po. Retrato lang po yan. Siya pa rin ang aming sinasamba. Naipaliwanag ko na po yan. Ha? Pero may pumapasok din ho dito. You shall not make for yourself an idol. Yun ho yan, paliwanag sa pangalawa. Ito ay pangatlo, ha. You shall not misuse the name of the Lord your God. You shall not misuse the name of the Lord your God. Dito ho pumapasok. Yan hong mga sinasabing sila ho ang Diyos. Sila ho parang nilalaro nila ang Diyos sa pagsasabing sila ay makadiyos. Hindi naman. Diba? Pasok ka na naman yata dito, disgrasya. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Ito ho yata yung mahal na araw. No? Number 4 po yun. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Shout out, Jane Labayna. My friend. Shout out, friend Shervin Sapeda.
Ah, shout out, Amy Bingson. Ito, number 5. Oh. Honor your father and your mother. Marami rin pong hindi nakakagawa niyan eh. Pero mas marami yata ang rumirespeto sa mga magulang. Diba? Kagaya ko, maski na hindi maganda ang naging takbo ng aking ama bilang isang ama, ginalang ko. No? Pero, grasya, mukhang sabit ka rito. Ah. Sa ginawa mo bang yan, ino-honor mo ang tatay mo? Gumawa ka ng deed of donation, ipinirma mo ang pangalan niya. Ha? At i-donate mo yung property niya diyan sa kanyang si apo na paborito mo. Ha? Inonor mo ba ang nanay mo para utusan mo, himukin mong magsinungaling para mapabor sa'yo ang iyong kwento? Dinala mo pa sa korte. Mukhang hindi mo inonor yung father at mother mo. Grasya, kasalanan na naman yan. Ilan na? You shall not murder. Ayan. Wala ho akong napatay. Pero yung grasya, yung ginawa mo sa kapatid mo, walang kasalanan sa'yo. Sinaksak mo sa likod. Tinraidor mo. Ha? Wala siya kamalay-malay sa ginawa mong plano na itatapon mo siya. Buti na lang matibay ang naturalesa ng asawa ko. Kung hindi, sobrang depresyon niya na ginawa niya. Binabantayan ko nga kasi umiiyak kuminsan. Kuminsan parang tulala eh. Hindi ko siya tinutulugan hanggang hindi siya natutulog. Baka mamaya hindi ko alam kung ano iniisip eh. Minsan tinatanong ko, bakit malungkot ka? Wala, gumaganon eh. Takot ako sa ganon eh. Oh, kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo, kung may mangyayari sa kapatid mo, kasalanan mo. Ha? Pwede siya. Karamihan may mga ganyan, ha? Grasya. Sa tindi ng depresyon, nagpapatiwakal. Hindi yan kwento, nangyayari yan. Maski na sa mga mayayamang nilalang. Di ba? Dito tayo sa pang-anim. Sana dito may mas kamahaling huling vlog ko na to para sa iyo. Ha? Babae ka? Ito. Ito pang-7. You shall not commit adultery. Medyo malalim 'to eh. Pero may chismis, ha? May chismis, yung adultery ho yata yung pakikiapid, hindi ba? Kunyari, may asawa yung lalaki, pumatol ka, adultery ba yun? In both side ho yata yan, either lalaki o babae, di ba? Yung lalaki naman, pagka ganun din, may asawa yung tapos nakipag pompiyangan, nakipag adultery rin, pag pwede kang kasuhan, di ba? You shall not steal, number 8, grasya. You shall not steal. You shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Mukhang pasok ka rito. Ninanakaw mo yung karapatan ng iyong kapatid bilang tagapagmana ng kayamanan, ng ari-arian ng kanyang magulang. Sinuswapang mo. Ha? Puta, marami kang kasalanan. 10 commandments to, grasya, ha? Di ba? Number 9. You shall not give false testimony against your neighbor. Mukhang pasok na pasok ka rito. You shall not give false testimony against your neighbor. Pero papalitan natin yung neighbor. Against your sister. Other way around. Against your daughter. Kay mamang. Dahil yan nga ang ginawa ninyo. Gumawa kayo ng mga testimonya sa korte na kababalaghan. Mantakin mo, sabihin mo na ikaw ang mayaman at pobre ang iyong magulang na lahat ng binili mo, ari-arian, iyong pera mo lang ang ipinambili mo, isinama mo lang ang magulang mo. Milyong-milyong halaga ng property, binili mo, isinama mo ang iyong magulang. Kababalaghan yan. Walang ganyan, grasya. Ikaw lang ang gumawa niyan. Sa kwento mo, ha?
na ikaw lang, ang pera mo ang binili ng lahat ng property na milyon-milyon ang halaga. Sinama mo lang ang iyong tatay. At ginamit mo naman ang iyong nanay sa korte. Dinala mo doon para patunayan, totoo ang iyong sinasabi. Mabigat ang kasalanan mo, Gracia. You shall not covet, sabi. Eto, mukhang pasok ka rin dito sa you shall not covet, ha? Sabi niya, ito ang meaning ng covet, eh. To want to have something very much. Oh, kaya mo. Marami ka na nga, gusto mo pa, sa'yo pa rin, ha? Especially something that belong to someone else. Oh. Oy, kasalanan, pasok ka na naman dito, you shall not covet. Thou shall not covet, oh. Kasi, yung para sa kanya, gusto mong kuhanin, eh. Hindi naman para sa iyo yun, eh. Ha? Kasi nga, compulsory heir siya. Ha, Gracia? She always coveted power, but never quite achieved it. Sabi niya, the Booker Prize is the most coveted British Literary Award. November 22, 2023. Ito yung sabi, ha? Maraming meaning yung covet, eh. Marami. Ito isa, oh. Book of Proverbs warns against coveting in the form of sexual lust. Do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her eyes. For the prostitute reduces you to a loaf of bread, and the adulteress prey upon your very life. Yun. Yung nakikikabit, ano? Sabi, oh. Book of Proverbs warns against coveting in the form of sexual lust. Do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her eyes. For the prostitute reduce you to a loaf of bread, and the adulteress prey upon your very life. Yun nga, yung makikabit ka rin dito, eh. Nandun din pala to sa do not covet, no? Pero mas ano to, Gracia, to want to have something very much. Ito, example din to, example, oh. What is an example of coveting? Magbabasa ka kasi ng batas, hindi banat ka ng banat, eh. Especially something that belongs to someone else, yung dapat belong sa kapatid mo, pero pinag-interesan mo. She always coveted power but never quite achieved it. Ayun. Ha? Abe, halos lahat ng 10 commandments inalabag mo, ah. Ha? Hipag kong pala simba. Maliban dito sa ano, remember the Sabbath day by keeping it holy. Ha? Parang nagawa mo lahat, ah. Ba? Mainit sa impyerno, Gracia, huwag kang masyadong loko to. Ito, you shall have no other gods before me. Ba't sinasamba mo yung pera? Hindi naman yan sa'yo. Ha? Ba't ayaw mong ibigay sa kapatid mo? Ha? Darating na naman ang 4 ng Disyembre. Maski papano, maski pro bono yung aming abogado, may aabot-abutan mo pa rin yan. Kasi nakakahiya. Maski man lang pang gasolina. Sa halip na idadagdag ko na sa pambili ng gamot ng kapatid mo, iaabot mo pa doon sa abogado. Diba? Mabuti ka, sa dambu ka lang kwarta mo, pati yung mga ginagastos mo sa abogado mo, pera lang ni Bompin yan, nung kapatid mo, Sa halip na ibigay mo na, binibigay mo niya sa abogado para magtagal ang kaso, no? At paulit-ulit ako, Gracia. Yung ginawa mo na yan, kwento, maski na siguro, para palay ko yung batang maliit maniniwala. Sa'yo. Pero yung, hindi naman magiging judge yan ng ganun-ganun lang. Maliwanag pa sa sikat ng araw, no? Kung paano ginagawa mong kahayupan. At wala kang maniniwala sa iyo na ikaw, na nakapag-aral, na sinasabi, nakapagtapos, gagawa ng ganyang kalaking katangahan. Bibili ka ng milyon-milyong halaga ng iyong ari-arian, isasama mo ang iyong tatay na isang co-owner.
O dalawa kayong may-ari. Walang ganon, no? Oo. Pati mga bodega sa loob ng Boning, nakapangalan sa inyong dalawang mag-ama. No? At paulit-ulit, Gracia, walang kasalanan sa'yo. Si Bompin, wala. Kita mo kami, nung walang-wala kayo, pinabayaan ba namin kayo? Nung nasa Saudi Arabia ako? Wala, di ba? Dapat alam ni Mamang to eh. O pati yung nabura mo. Pero siguro, Mamang, di mo makakalimutan nung pinagawang kita ng kulungan ng baboy mo. Maganda. Dahil naawa ako sa'yo. Diba? Missing ko, hindi kita siningil. Dahil yun nga, sabi ko, paayos ko to, Mamang. Hindi kita tinatanong kung may pera ka. Basta tumawag ka ng karpintero, paayos ko to. Pinabago ko lahat buo, dahil kapangit-pangit eh. Ganun ako kabait sa inyo. Ha? Gracia, maawa ka dyan sa nanay mo. Ilang panahon na lang sa mundo yan. Ginawa mo pa ng kasalanan? May konsensya ka pa ba? Walang kasalanan ng nanay nito eh. Sa totoo lang, ang bait. Oo. At paulit-ulit. Ngayon lang ho nakapasok ng korte yan. Biyanan ko na yan. Ngayon lang. Oo. Talagang makabagbag damdamin pa yung ano eh, no? Ewan ko kung totoo yan na mahina na si Mamang. Sana nga hindi pa o ginawa nyo lang ng eksena na parang kawawang-kawawa ang dating na naka-wheelchair pa. Eh sabi nung ano iba, nakakalakad naman eh. Pero anyway, diskarte nyo yan. Sana tama na yan, tigilan mo na ha. Gracia. Baka sa susunod naman eh, nakahiga pa yan, dadala nyo sa korte. Malaking katangahan naman na yan. Huwag nyo nang ganyanin, kawawa naman siya. Oo. Ha? Para lang sa ano mo. Tag dito. Dahil sa kaswapangan na ginagawa mo. Oo. Tataka ako sa'yo. Bakit ka naging swapang sa kapatid mo? Ha? Pero napakabait mo naman kay Pretty Boy Playboy. Paulit-ulit kong iniisip kung ano na itulong sa inyo. Wala akong alam. Matagal ko kayong nakasama sa Manila. Umuupa lang kayo sa bahay namin eh. Wala naman kung nakitang ginhawang na ibigay sa inyo yan, si Boy Tingsay. Wala. Alila nga kayo eh. Diba? Taga-alaga ka ng bata. Yan si Crisnel Kupal na yan. Labandera naman yung asawa ko. Di ko alam. Sa amin, bahay ko nga titira niyo. Oo. Pumapasok yung asawa, yung kapatid niyo, wala namang baon, maski piso. Ako nga nagbibigay ng baon eh. Hindi niyo alam yun. Dahil hindi nyo alam na magnobya na kami, ba? Ganun yun. Gracia, may panahon pa. Ngunit ko, nauunawaan kita. Kaya hindi mo maibigay-bigay yan. Kasi nga, ang ginawa mo, binigay mo ng todo doon sa pamilya ni Boy Tingsay. Tanging patayaw mo ng grocery hardware, milyon-milyon ang alaga, building, 3 palapag, mga ganun eh. Dalawang building na tapos pinuno mo ng laman. Isa kukuha ang pera yan. Maling-mali. No? Nag-aral pa nga mga yan. Halos kayo rin ang nagpa-aral dyan. Dahil wala nang trabaho yan si Pretty Boy Playboy. Diba? Pamilya, Grace Tingsay, pamilya. Paulit-ulit ako, nung walang-wala kayo, hindi kayo nagdalawang salita sa amin. Ha? 2 taon, mahigit, bago ko nakabayad sa amin. Eh, nung nasa Saudi ako, lahat open. Ha? Binalik niyo yung pera namin, hulugan pa. Diba? Hindi ko nga alam kung magkano na pautang sa inyo nito. Hindi ko alam kasi padala ako ng padala eh. Hindi ko naman kinikwentahan. Hindi ako makwentang tao. Gracia. Ha? Hindi ako, sanay padala ko na sa kanya, bahala na siya eh. Yung nga sabi niya, umuutang ng pera sila papang. Ibigay mo, bigyan mo. Hindi mo nang gagamitin pera eh. Pahiram mo sa kanila. Ha? At paulit-ulit, no? Yan tinitira ng bulok na bahay ninyo. Yan lupa na tinitirikan yan. Si Bompin ang bumili, hindi si Boy Tingsay. Huwag nung nilalason yung utak nung
mga ibang miyembro na hindi alam kung ano nangyari. Ginawa mong masyadong bida naman yan. Ukinawa niya pa. Sa mata ng mga pampangkin niya, ginawa mong bida. Kupal yan eh. Oo. Kung di kay Bombin, hindi nyo nabili yun. Rush sale nga eh. 3 buwan pa bago na ibalik ni Boy Jing sa yung kalahati. Paulit-ulit. Kaya nagulat ako eh, nung kausap ko isang pamangkin ni Bombin. Ang alam nila talaga, bidang-bida si Pretty Boy Playboy. Wala. Ha? Tapos, sabi ni mama ko eh, ano eh, si Manong Boy bugok yung nanay mo, kako. Siya ang bumili. Pero, nung kailangan na, si Bombin ang bumili agad-agad. Nagsanla pa nga eh. Oh, alam mo yan. Ikaw. Hipag. Yung paborito kong hipag. Oo, ano bang nangyari sa'yo naman? Minsan eh, ano ba? Nakalimutan mo na yan? Ha? Ang istorya namin sa inyo? Pati ba ikaw nalason din? Yung utak mo? Ha? Hanggang dito na lang mga boss. Maawa ka sa kaluluwa mo kung naniniwala ka sa Diyos. Grasya. Basahin mo yung 10 Commandments at unawain mong mabuti kung anong nalalabag mo dito. Hindi na to Biblia, hindi na tayo kakataon sa Biblia. Ito ang 10 utos ng Diyos. Sabi nga sa Moses, written by the finger of the Lord. Magandang hapon, disgrasya. Grasya. Umayos ka. Kaputi-puti mong babae. Masusunog ka sa impyerno, loko. Sige. At tungkol naman doon sa mga ito, sa mga abogado na nakakapanood nitong vlog na to. Kayo ba bilang abogado, bibili ba kayo ng property na worth millions, ang halaga? Ipapangalan ninyo, pag nabili ninyo ng pera ninyo, isasama niyo yung tatay niyo doon sa pangalan ng ari-arian na nabili nyo. Abogado na ho yung tinatanong ko gagawin nyo ba yan? Sa lahat na, sa buong mundo. Pwedeng sabihin nating mahal kita, ama o ina. Hanggang mayaman ako, lahat ng gusto mo, papagamot kita. Kung maaari ako, talaga sobra-sobra pera ko, dadalhin pa kita sa ibang bansa. Pero yung bibili ako ng ari-arian na isasama kita, katangahan yan. God bless, Grace Chingsay. Pahabol. Nuulit ko, sa inyong lahat na kapatid ng asawa ko, walang ginawa mali sa inyo. Ang inyong kapatid. Kung meron man, magbigay kayo. Malapit lang ang aming bahay. Magbigay kayo ng isang kasalanan ng kapatid ninyo sa inyo. Bilang kapatid, isa lang, huwag marami. Maski sa'yo, mamang. Punta ka rito. Ikaw, huwag ganun sabihin mo sa para magkampihan kayo. Alam ko, takbo ng utak nyo eh. Gumawa pa kayo ng special na hearing para maipresenta yung ina nyo para magsinungaling. Napakawalang yamo talaga, Grace Chingsay kayo. Ito lang. At kayong mga kumakampi dyan, nilalahat ko na kayo. Walang kasalanan ginawa sa inyo kapatid nyo. At kayo nakapag-aral. Lahat kayo nakapag-aral kayo. Huwag kayong nagtatanga-tangahan. Paulit-ulit. Kung gusto kong ginawa yan, nagawa ko sana yan dito. Sa tinitirikan ng bahay ko, 2 lang kami magkapatid. Ako ang nag-alaga sa aking magulang hanggang sa mamatay, taon. Pero hindi ko naisip yan kasi masama yan eh. Kaswapangan yan eh. Ba? Grace Chingsay, God bless na lang sa'yo. Last vlog na to. Bahala ka na sa buhay mo. Nakakasawa ka. Pero sana makarating sa ito.